Pahina 2571. Ang Tiger Wing. Nagulat si Kevin Owens sa mga salita ni Immortal Emperor Yao. Mabilis niyang tiningnan ang dagat ng kamalayan ni Hua Chenjie. Sa sandaling ito, ang sugpuin, ang dilaw na anting-anting na nagbuklod sa kanyang dagat ng kamalayan ay bahagyang umikli, at hindi gaanong oras ang lumipas mula noon. Sa paghusga sa bilis na ito, ang suppress na pipay na anting-anting na ito ay ganap na mawawala sa loob ng halos 3 araw. Ang iba pang binhi ni Fei ay naglalaman ng kakayahan ng tunay na pangitain. Pinahintulutan siyang makakita ng 1,000 metro ang layo, at ang distansyang ito ay patuloy na lumiliit. Sa sandaling ito, isang binhi ng revered chi ang nanatili sa kamalayan ni Hua Chenjie. Sa pamamagitan ng divine sense ni Hua Chenjie, alam ni Kevin Owen na ito ay isang puwersa na tinatawag na Land of Disorder. Sigurado ka bang ito ang Land of Disorder? Kung iyon ang kaso, ang batang ito ng pamilya Chi ay itinuturing na napakamapagbigay. Medyo nagulat si Immortal Emperor Yao. Anong kasanayan ito? Curious na tanong ni Kevin Owen. Sa Saint Kingdom na ito, ang lahat ay kontrolado ng pag-iisip ng santo. Ang lahat dito ay upang payagan siyang kontrolin ang Saint Kingdom na ito ng mas mahusay. Ito ang utos ng Saint Kingdom. Hindi ba ang Saint Kingdom na ito ay kabilang sa Dao Mystical Saint? Hindi kaya ang kapangyarihan dito ay isang bagay na magagamit niya ng kusa? Medyo nalilito si Kevin Owen. Dapat maintindihan mo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang 18 banal na kaharian ay unang dumating sa pagitan ng langit at lupa at pagkatapos lamang ay lumitaw ang mga banal. Sa mga nabubuhay na nilalang, hindi alam kung gaano katagal sila dumami, at ang ilan ay mas makapangyarihan kaysa sa mailalarawan ng mga salita. Kaya lang hindi nila makuha ang puso ng Saint Kingdom para makontrol ang Saint Kingdom na ito. Kahit ako ay hindi pa nakita kung ano ang hitsura ng 18 Saint Kingdoms noon. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano ipinanganak ang 18 kaharian ng santo. Ngumisi si Immortal Emperor Yao at sinabing, sinasabi mo ba na kahit ang santo ay hindi lubusang makontrol ang kaharian na ito at maaari lamang magdisenyo ng ilang kaugnay na utos upang makontrol pa ang kapangyarihang ito? More or less ganito. Pagkatapos mong manirahan dito ng ilang panahon, mas mauunawaan mo ang sinasabi ko. Natahimik si Kevin Owen. Ang kaharian ng santo na ito ay tila mas komplikado kaysa sa naisip niya. Kahit na mayroon na siyang puso ng Saint King at ilang buto na ngayon, hindi pa rin siya iisipin ni Immortal Emperor Yao. Naglalaman ba ang binhing ito ng Land of Disorder na makakaiwas sa mga panuntunang idinisenyo ng santo? Tanong ni Kevin Owen na may pagdududa. Hindi niya maisip kung saan niya magagamit ang binhing ito pansamantala. Ang batang ito mula sa pamilya Chi ay tiyak na pinalapot ang buto na ito sa isang mahusay na presyo. Kung paano mo ito magagamit ay depende sa iyong paghuhusga. Kung gagamitin mo ito ng mabuti, magkakaroon ito ng epektong hindi makalangit. Kung ginamit mo ito ng masama, maaaring hindi ito magpakita ng anumang epekto. Nakangiting sabi ni Immortal Emperor Yao. Ang banal na Panginoon ay bumagsak, at ang banal na kaharian ay walang Panginoon. Lahat ay nakipaglaban para sa Heart of Saint Kingdom na ito. Ano ang magiging reaksyon ng mga nabubuhay na nilalang dito? Talagang kawili-wili ang manood ng isa pang laro bago umalis. Interesting. Tawa ng tawa si Immortal Emperor Yao sa dagat ng kamalayan ni Kevin Owen. Natahimik si Kevin Owen. Tila nabawi ni Immortal Emperor Yao ang ilan sa kanyang mga alaala matapos makuha ang kapangyarihan ng santo. Iba na siya ngayon sa dati. Sa sandaling ito, sa kabilang dulo ng Saint Kingdom, isang taong may divine flame rune sa kanyang noo ang nagpahayag ng naguguluhang ekspresyon. Sa kanyang kamay, dahan-daang umiikot ang isang kompas, kasunod ng pag-ikot ng sinaunang kahoy na kompas. Tumangala ang matanda sa mabituing kalangitan, pinagmamasdan ang orbit ng mga bituin at ang mga pagbabago sa mga ulap. Sa liwanag, posisyon, at kombinasyon ng mga konstelasyon, hindi mabilang na impormasyon ang pumasok sa kanyang isipan. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang kamay at inilagay ang impormasyon. Ang compass ay nagsimulang automatikong umikot. Unti-unting dumaloy ang mga simbolo ng malatadpol na tinta mula sa sinaunang katawan ng compass. Ang mga simbolo na ito ay muling itinayo sa hangin at nakabuo ng mga bagong salita. Elder Chanji, kumusta na? Sa tuwing hinuhusgahan mo ang mga makalangit na lihim, sinasalakay tayo ng mga kakilakilabot na nilalang. Ang bagay na ito ay lumilitaw na nag-trigger ng kapangyarihan dito, hindi ba?
Sa tabi niya, sumimangot ang isang matipunong lalaki at sinabing. Sa kanyang likod, isang napakalaking talam ang nakasabit sa kanyang malawak na frame. Bagaman ang Panginoon So ay nagbayad ng malaking halaga para sa akin upang dalhin ang banal na sekretong compass dito, kakailanganin pa rin ng ilang oras upang maging pamilyar sa kapangyarihan ng santo dito. Gayunpaman, may nag-unlock na dito ng limitasyon ng isang rehiyon. Ang Saint Kingdom na ito ay malapit ng sumailalim sa isang malaking pagbabago. Baka kailangan nating maghiwalay sandali, Zhu Wei. Sa Tiger Wing na ito, hindi ako matatakot anuman ang kakaharapin ko. Pero okay ka lang ba? Sabi ni Zhu Wei na nakakunot ang noo. Sa di kalayuan, tahimik na lumitaw sa ilalim ng liwanag ng buwan ang isang higanteng butiki na kasing laki ng bundok. Daan-daang talampakan ang haba nito, at ang mga kaliskis nito ay kumikislap na may tansong liwanag. Ang malalaking kuko nito ay umapakan sa lupa, na lumilikha ng mahinang tunog ng panginginig ng boses, na nagdurog sa mga punong kanilang natapakan. Hindi sinagot ni Elder Chanji ang tanong ni Zhu Wei. Mukhang naiintindihan niya ang kanilang impormasyon. Bakit biglang lumitaw ang napakalakas na demonyong halimaw? Ang pinakamalakas dito dati ay isang confused consciousness demon fox. Ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay hindi bababa sa 3 beses na kumpara sa butiki na ito. Nagdududang sabi ni Zhu Wei, hawak ng kaliwang kamay niya ang hilt ng sable niya. Ang kanyang matangkad na katawan ay naglalabas ng isang malakas na panloob na chi, at ang kanyang kalamnan ay umuumbok na parang naglalaman ng walang hangganang kapangyarihan. Habang hawak niya ang hilt, tila nagbago ang panloob na chi ni Zhu Wei. Hiss! Habang papalapit ang butiki kay Zhu Wei, nagpakawala ito ng matalim na tili, at ang napakalaking katawan nito ay bumangga sa maliit na tao sa harap nito. Klang! Sa sandaling dumating ang butiki sa kanyang harapan, iwinagayway niya ang kanyang braso at hinawakan ang dulo ng sable. Agad na namumulaklak ang isang nakasisilaw na sable light. Ang tiger wing sa kanyang mga kamay ay agad na hiniwa ang higanteng butiki sa dalawa. Inalis ni Zhu Wei ang kanyang sable sa kanyang palad at dahan-daang hinimas ang talam. Bagamat pinatay ng tiger wing ang butiki sa isang laslas, walang dugo dito. Ang ganda ng saber. Nawalan ako ng kontak sa Tiger Wing sa loob ng maraming taon at hindi ko inaasahan na makukuha ko ang saber na ito sa Dao Mystical Saint Kingdom. Kontento na ako sa biyaheng ito. Tawa ng tawa si Zhu Wei. Mahirap intindihin ang martial arts. Ang demonyong halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa iyo, ngunit pinatay mo ito ng napakadali. Hindi nakakagulat na pinili ka ni Lin Nantian. Kung wala ang tulong ni Elder Chanji sa pagkuha nitong Tiger Wing, hindi ko ito magagawa. Katulad ng iyong makalangit na lihim na panghuhula, parang sinusubukan kong bigyang kahulugan ang isang bulaklak na nababalot ng ambon para sa akin. Ang lahat ng ito ay isang bagay ng pagsasanay at pagiging pamilyar. Nakangiting sabi ni Zhu Wei. Lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon para sa paglalakbay na ito, kabilang ang huling kandidato para sa Saint Kingdom na ito. Kung ang lahi ng dayuhan ay nakakuha ng isa pang trono ng santo, ang susunod na henerasyon ng sangkatauhan ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Umiling si Elder Chanji, tumitig sa langit, at sinabi. Malapit na ang oras. Bibigyan kita ng payo bago ako umalis. Lumaban kapag ikaw. Matugunan ng malakas at umatras kapag nakilala mo ang mahina silsyonently higit pa. Magaganap ang mga pagbabago sa kalavikang ito ng langit at lupa. Ang mga nabubuhay na nilalang na maaaring makatagpo natin ay maaaring sumailalim sa higit pang mga pagbabago sa mundo. Pahina 2572. Salamat. Naikuyom ni Zhu Wei ang kanyang mga kamao na may tame time na ekspresyon. Ang makakuha ng pangungusap mula kay Elder Chanji ay isang bagay na pinangarap ng maraming tao sa mababang kaharian. Bumalik si Kevin Owen sa nayo ng wala pang kalahating araw. Kinokontrol niya si Hua Chenjie upang manghuli ng mga demonyong halimaw sa malapit at pagkatapos ay hinayaan silang patayin ng 4 pa. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang kanilang kapangyarihang santo ng kaluluwa ay naging mas malakas. Lalo na si Shen Chen. Sa ilalim ng espesyal na pangangalaga ni Kevin Owen, nakapatay siya ng mas maraming demonyong hayop kaysa sa iba. Bagamat lahat sila ay mula sa 3 sekta, natural na tinatrato ni Kevin Owen ang hanggal na babaeng ito na dumaan sa buhay at kamatayan kasama niya. Kuya, pwede mo ba akong ikwento? Tumakbo si Hongyu at niyakap ang hita ni Kevin Owen habang sabik na tanong nito. Siyempre. Hinaplos ni Kevin Owen ang kanyang maliit na ulo at sinabi sa kanya ang kwentong narinig niya sa Earth.
Brother Kevin Owen, sabi ng punong nayon ay malapit na tayong mamatay. Mamamatay din si Lolo. Gayunpaman, sinabi niya na lilikhain niya ako pagdating ng oras at gagawin akong mas maikli ang mga binti. Kung gayon hindi na niya kailangang tumakbo ng husto para matalo ako. Ang pangungusap mula kay Elder Chanji ay isang bagay na pinangarap ng maraming tao sa mababang kaharian. Bumalik si Kevin Owen sa nayon ng wala pang kalahating araw. Kinokontrol niya si Hua Chenjie upang manghuli ng mga demonyong halimaw sa malapit at pagkatapos ay hinayaan silang patayin ng 4 pa. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang kanilang kapangyarihang santo ng kaluluwa ay naging mas malakas. Lalo na si Shen Chen. Sa ilalim ng espesyal na pangangalaga ni Kevin Owen, nakapatay siya ng mas maraming demonyong hayop kaysa sa iba. Bagamat lahat sila ay mula sa 3 sekta, natural na tinatrato ni Kevin Owen ang hanggal na babaeng ito na dumaan sa buhay at kamatayan kasama niya. Kuya, pwede mo ba akong ikwento? Tumakbo si Hong Yu at niyakap ang hita ni Kevin Owen habang sabik na tanong nito. Siyempre. Hinaplos ni Kevin Owen ang kanyang maliit na ulo at sinabi sa kanya ang kwentong narinig niya sa Earth. Brother Kevin Owen, sabi ng punong nayon ay malapit na tayong mamatay. Mamamatay din si Lolo. Gayunpaman, sinabi niya na lilikhain niya ako pagdating ng oras at gagawin akong mas maikli ang mga binti. Kung gayon hindi na niya kailangang tumakbo ng husto para matalo ako. Curious na sabi ng batang lalaki. Kuya, maaari ko bang makita ang aking kapatid na babae at ang iba pa pagkatapos kong mamatay? Tinanong ko ang punong nayon, ngunit hindi niya ako pinansin. Tila walang ideya si Hong Yu tungkol sa kamatayan. Sa halip, mayroon siyang ekspresyon ng pag-asa. Oo siguro. Kumunat ang noo ni Kevin Owen. Bakit nasabi ng punong nayon? Ngayong tahimik na ang sitwasyon dito, hindi na nanganganib na masira ang nayon. Bukod dito, kasama sila dito, ang mga tagalabas na ito ay hindi maaaring salakayin muli ang lugar na ito, tulad ni Ji Tianming. Brother Kevin Owen, itong Hua Chenjie ay talagang makapangyarihan. Walang demonyong hayop dito ang makakatalo sa kanya. Kung magtagal tayo dito, walang makakapareha natin. Tuwang-tuwang sabi ni Shen Chen. Naiintindihan ko na ngayon. Napangiti si Kevin Owen ng mapait. Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang mayroon si Immortal Emperor Yao. Sanduan Yu. Sa sandaling ito, sa abot tanaw, isang kakaibang ulap ng apoy na kasing kakaiba ng paglubog ng araw ay lumitaw sa kalangitan na madilim sa orihinal. Buong bamalot sa buong paligid ang dilaw na liwanag. Bukod dito, ang kulay ng paglubog ng araw ay tila lumalalim, tulad ng isang apoy na nagninanga sa hangin. Sa sumunod na segundo, biglang naging malabo ang langit at lupa, at nagsimulang umihip ang mabagyong hangin. Boom! Isang nakakapasong apoy ang biglang bumagsak sa lupa sa malapit. Ang napakalaking puwersa ay naging dahilan upang magmukhang mapatla si Shen Chen, sa tabi ni Kevin Owen. Dumura siya ng isang bibig ng dugo. Habang bumagsak ang meteorite, isang unlimited energy storm ang dumaan. Ang napakalaking hangin ay halos tinakpan ng dilaw na buhangin ang kalangitan, at ang buong kagubatan ay nasusunog sa apoy. Kuya Kevin Owen, ano ang nangyayari? Ang ilan sa kanila ay medyo nataranta, hindi alam kung ano ang nangyari. Malapit nang masira ang lugar na ito dahil hindi na ito nagdudulot ng banta sa mga tagalabas. Maaari lamang itong sirain. Kung hindi, ito ay magiging isang lugar lamang para sa mga tagalabas upang sakahan ang kanilang kapangyarihang santo. Napangiti si Kevin Owen at sinabi. Ito ay katulad ng ilang trigger point. Ang pinakamakapangyarihang bagay sa lugar na ito ay dapat na nasa isang tiyak na boundary point. Parang demonyong oso iyon. Sa sandaling namatay ang demonyong oso, nangangahulugan ito na ang pinakamalakas na nilalang dito ay nawasak. Kung gusto nilang pigilan ang pagkawala ng kapangyarihan ng santo, dapat nilang itayo muli ang lahat dito. Ito ang kamalayan sa sarili ng Saint Kingdom. Kung ganoon, hindi ba tayo laging nasa panganib? Sila ay agad na ma-reforge pagkatapos bumagsak ang pinakakakilakilabot na eksperto. Naisip ni Shen Chen ang isang napakahalagang punto. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng iba. Tama iyan. Sa kahariang ito ng banal, ang pagpapakita mo at ng iba pa ay magiging sanhi ng pagkabalisa ng langit at lupang ito. Sasalakayin ka ng buong kaharian ng santo hanggang sa mapatay kayong lahat. Sumipol ang punong nayon at sumandal sa frame ng pinto. Bahagya niyang hinawakan ang mamantika niyang buhok at sinulyapan si Shen Chen. Medyo nagmukha siyang rogue. Panahon na para umalis kayong lahat.
Kung hindi, ang mapangwasak na kapangyarihan nitong langit at lupa ay patuloy na titindi hanggang sa mapatay kayong lahat. Kuya, umalis na kayo dali. Tandaan mo, may utang ka pa sa akin ng saranggola. Sabi mo gagawa ka ng isa para sa akin. Malakas na sabi ng maliit na bata, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay na may malungkot na ekspresyon. Punong barangay, paano ang iyong nayon? Hindi ka ba aalis? Kumunat ang noo ni Kevin Owen at nagtanong. Hindi tayo pwedeng umalis sa lugar na ito. Ito ang utos na dapat nating sundin. Umiling ang punong nayon. Kung gayon, ano ang mangyayari sa inyong lahat? Ang ating mga kaluluwa ay muling itatayo. Baka maanod na naman tayo sa lugar na ito at maging mga demonyong hayop o lilito sa ibang mga lugar. Hindi nagpakita ng emosyon ang punong nayon na para bang inaasahan na niya ito. Pagkatapos mong ipanganak na muli, magiging kayo pa rin ba kayo? Saglit na nag-alinlangan si Kevin Owen at biglang nagtanong. Huwag mag-aksaya ng mahalagang oras. Tara na. Kuya Kevin Owen, dali-dali. Sigaw ng maliit na bata sa kanya. Sa sandaling ito, ang mga panginginig ay naging lalong lumaki. Ang mga meteor ay bumabagsak sa lugar na ito. Boom! Ang malahalimaw na katawan ni Hua Chenjia ay bumangga sa graba na nahuhulog sa kanila at nawasak ang mga ito. Punong barangay, kung walang ganoong utos, sana ay gawin mo ang iyong makakaya upang protektahan ang batang ito at ang kanyang lolo. Matagal na nag-alinlangan si Kevin Owen bago niya putulin ang lalamunan ni Hua Chenjia. Kaagad, isang napakalakas na kapangyarihang santo ang pumasok sa kanyang katawan. Ang sabay-sabay na lumitaw ay isang binhi na naglalabas ng berdeng ilaw. Iyon ang kapangyarihang ibinigay sa kanila ni Revered Chi. Ito ay isang kapangyarihan na maaaring labanan ang kaayusan ng Saint Kingdom. Bagamat may mga limitasyon, maaaring makatulong ito sa kanila. Inilagay niya ang binhi ng Land of Disorder sa katawan ng punong nayon at umalis kasama ang 4 na taong naguguluhan. Umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Kevin Owen na nakakunot ang noo. Ginamit niya ang isang bahagi ng kapangyarihan ng santo upang palakasin ang kanyang mga binti at ipinamahagi ang iba pang bahagi sa buong katawan niya. Ang ilan sa kanila ay nakatakas mula sa lugar na ito gamit ang pinakamabilis na bilis. Sa kabutihang palad, nakakuha sila ng maraming kapangyarihang santo ng kaluluwa sa maikling kalahating araw na ito, at ang kanilang pisikal na fitness ay naging mas malakas. Kung hindi, maaaring hindi sila makaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, habang sila ay nakikipagsapalaran patungo sa mga gilid ng rehiyong iyon, ang mapangwasak na mga bagyo ng langit at lupa ay humuupa na. Boom! Biglang nakaramdam ng matinding kirot si Kevin Owen sa kanyang mga mata. Isang napakalaking puting liwanag ang biglang bumaba mula sa langit. Sa ilalim ng titig ng totoong pangitain, nakita ni Kevin Owen ang lugar na nababalot ng puting liwanag na 1,000 metro ang layo ay nawala sa manipis na hangin. Kasama dito ang napakalaking sinaunang puno na may taas na 100 metro, ang lahat ng buhay na nilalang, at ang nayon. Ito ay naging isang hubad na patag na lupa na parang walang kinalaman ang lugar na ito. Kakaiba ang paraan. Napaka-unreal ng pakiramdam na ito. Kung tamaan tayo ng puting liwanag na ito, hindi ba tayo mapapahamak? Nilunok ni Leo, isang disipulo ng Heavenly Divination Sect, ang kanyang laway. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng pagpahid ng isang pambura sa isang piraso ng papel. Nawala ang lahat dito, at hindi man lang sila nakaramdam ng anumang pagbabago. Pahina 2573. Bilisan mo at umalis ka. Parang lumalawak ang sinag ng liwanag na iyon. Huwag mong hayaang makaapekto ito sa iyo. Sabi ni Kevin Owen sa malalim na boses. Ang liwanag na sinag ay tila nakasentro sa paligid ng nayon at dahan-daang lumawak. Ang pamamaraang ito ng pagbubure ay tila hindi ginamit para maalis ang mga tagalabas na tulad nila kundi para muling buuin ang mga buhay na nilalang dito. Kung hindi, hindi nila magagawang labanan ang kapangyarihan noong unang bumaba ang sinag ng liwanag. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi maaaring gamitin laban sa mga tagalabas. Kung hindi, kahit na ang Panginoon ng isang Saint Kingdom na naglalakad sa loob ng sarili niyang Saint Kingdom ay mapapawi anumang oras. Mukhang nahulaan ni Immortal Emperor Yao kung ano ang iniisip at ipinaliwanag ni Kevin Owen. Ang lupain ng Saint Kingdom ay itinayo mula sa iba't ibang mga eksena. Upang palakasin ang kanyang kontrol sa langit at lupang ito, ang Panginoon ng Kaharian ng Santo ay magsasanay sa mga eksenang ito na kanyang ginawa. Ang utos na kanyang itinatag ay isang bagay na kahit ang banal na Panginoon ay hindi makalaban.
Ito ay isang kapangyarihan na higit pa sa kanyang tunay na katawan. Sa makatuwid, ang mga eksenang ito ay magkakaroon ng gate ng buhay, at hindi haantong sa ganap na kamatayan. Pagkatapos ng paliwanag ni Immortal Emperor Yao, nagkaroon si Kevin Owen ng pangunahing pag-unawa sa kung paano gumagana ang Saint Kingdom. Gayunpaman, tinitigan niya ang nayon na may masalimuot na ekspresyon, iniisip ang maliit na bata at ang matanda. Lihim niyang sinabi na miss na niya ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit sa pag-aalala niyang baka malulungkot ang kanyang lolo, hindi siya nang ahas na umiyak. Hindi niya maaaring ituring siya bilang isang walang emosyon na kasangkapan. Binigyan siya ni Immortal Emperor Yao ng mungkahi noon. Kaya niyang i-convert ang lahat ng nabubuhay na nilalang na ipinanganak dito sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Bilang unang taong dumating sa nayong ito ang kanyang gantimpala. Ganon din ang ginawa ni Flame Demon, Dark Heart, at Faint Radiance. Kasunod nito, ginawa rin ni GT Yanming ang katulad na kailangan nilang dagdagan ang kanilang lakas sa pinakamaikling panahon na posible. Gayunpaman, hindi kayang tretuhin ni Kevin Owen ang maliit na bata at ang matanda bilang mga kasangkapan upang madagdagan ang kanyang lakas. Sayang naman ang binhi ng Land of Disorder. Marahil ay hindi mo alam kung gaano kahalaga ang bagay na iyon kung ito ay ginagamit ng maayos. Tumawa ng mahina si Immortal Emperor Yao. Pagkatapos nito, ang iyong buhay ay maaaring hindi madali pagkatapos nito dahil ang iyong lakas ay naging sanhi ng mabilis na pag-reconstruct ng rehiyong ito. Hinatulan na ng Saint Kingdom na ito ang iyong lakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Kevin Owen, hindi naiintindihan ang sinabi ng Immortal Emperor Yao. Siya at ang iba pang 4 na tao mula sa 3 sekta ay patuloy na tumakas sa isang tiyak na direksyon. Ang kapangyarihan ng mata ng binhi ng tunay na pangitain ay nagsimulang humina. Sa sandaling ito ay halos kalahati lamang ng dati nitong distansya, mga 500 metro. Tinatayang sa isang araw o higit pa, ang mata na ito ay ganap na mawawala. Ang Eye of Destruction, Shimoji, at Ziyang ay nakatayo sa mundo ng santo, nakatingin sa kaharian ni Chen Shuang, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip nila. Sa malapit, halos lahat ng sangkatauhan ng mga banal ay nagtipon doon. Maingat nilang naramdaman ang mga pagbabago sa Saint Kingdom na ito na parabang nakakuha sila ng ilang impormasyon mula rito. Napakataas ng tingin ni Chen Shuang sa batang ito at binigyan pa niya siya ng puso ng santo. No wonder nahirapan akong kalabanan siya. Gayunpaman, sa banal na kaharian na ito, hindi sa kung gaano ka malakas, mas mabuti. Umiling si Ziyang. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Revered Chi ay medyo pangit dahil naramdaman na niya na ang kanyang binhi ay nabasag. Ito ay hindi isang magandang bagay, anuman ang sitwasyon. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga tao sa walang hanggang kagubatan sa gabi ay nagsimulang mapansin na may mali. Nagsimulang lumitaw ang nakakatakot na uno sa paligid. Ang ganitong uri ng hangin ay tila ang pinakahuling pagpapakita ng spatial turbulence. Maging si Yan Ruby, na nauunawaan ang kapangyarihan ng kalawakan, ay kailangang maging lubhang mapagbantay laban sa gayong mga unos. Gayunpaman, ang mga unos na ito ay hindi nakapinsala sa kanila. Sa halip bumuo ito ng isang daanan na tila espesyal na idinisenyo upang akayin sila sa isang tiyak na lugar. Brother Kevin Owen, tumingin ka doon. Mukhang isang maliit na lungsod. Mula sa malayo, ang sinaunang maliit na bayan ay lumilitaw na madilim at may panahon na tila nagtatago ng walang katapusang mga lihim at kalungkutan. Ito ay matatagpuan sa isang tiwangwang vallev, na babalot ng makapal na hamog tulad ng pasukan sa isang madilim na mundo. Ang mga pader ng lungsod ng maliit na bayan ay nakatayong matayog at gawa sa mga itim na bato. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga bitik at lumot na tila sila ang tanda ng panahon at kalungkutan. Ang mga tore ng depensa sa mga pader ng lungsod ay wasak na, at ang mga watawat sa spire ay kumupas na. Nang dumaan ang hangin, gumawa ito ng isang mapanglo na sipol. Sa sandaling ito, mahina nilang nararamdaman ang tunog ng pagpatay. Isang matinding pagkabalisa ang biglang umusbong. Sa ilalim ng epekto ng binhi ng totoong pangitain, naramdaman ni Kevin Owen na ang mga umaatake sa lungsod ay maraming demonyong hayop na may tumataas na demonyong chi. Ang demonyong chi na ibinubugo mula sa kanila ay ganap na hindi maihahambing sa confused consciousness na nakatagpo niya dati. Bukod dito, malinaw na nakikita ni Kevin Owen na ang ilan sa mga demonyong hayop na ito ay talagang nakikipag-usap sa isa't isa. Dati,
Sinabi sa kanya ng punong nayo na mayroong apat na antas ng mga katutubo dito, ang confused consciousness, the human consciousness, ang Tao consciousness, at ang holy consciousness. Maaaring ang mga demonyong hayop na ito ay nasa antas na ng kamalayan ng tao. Biglang lumitaw ang isang halimaw na karwahe na dinadala ng halos 100 halimaw na hayop. Isang halos malinaw na espiritu ang lumulutang sa ibabaw ng karwahe. Ano ang bagay na ito? Tahimik na humakbang si Kevin Owen palapit, gustong makita kung ano talaga ang background ng taong ito. Biglang nagtaas ng ulo ang espiritu at nagpakita ng isang tusong ngiti. Sa ilalim ng titig ng mata ng totoong pangitain, nagkataong nakasalubong niya ang mga mata ni Kevin Owen. Ang pares ng mga mata ng espiritong ito ay kasing lalim ng gabi na para bang humantong sila sa walang katapusang bangin ng kadiliman. Nawala ang ningning ng buhay at napalitan ng malamig, mababaw na liwanag na tila sila mismo ang titig ng kamatayan. Isang pakiramdam ng kanyang kaluluwa na napunit ay biglang kumalat sa dagat ng kamalayan ni Kevin Owen. Bigla niyang binawi ang kanyang tingin, at sa isang iglap, naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo, na naging dahilan ng pagluwa niya ng isang subo ng dugo nang hindi sinasadya. Ang sumunod ay isang lubhang hindi mabata na pakiramdam. Matagal bago kumalma si Kevin Owen. Kuya Kevin Owen, may butas sa noo mo. Tinamaan ka ba ng unos? Kinakabahang sabi ni Shen Chen. Ang itim na usok ay lumalabas sa noo ni Kevin Owen, na mukhang kakaiba. Nakakatakot ang lakas. Ito ba ay nakakatakot na pamamaraan mula sa Saint Kingdom na ito? Pawis na pawis ang likod ni Kevin Owen. Lubusan na sana ang kanyang kaluluwa kung binawi niya ng bahagya ang kanyang tingin mamaya. Higit pa rito, sa ilalim ng mga tingin ni Kevin Owen, naramdaman lamang niya na ang malamig na kapangyarihan ay sinusunog ang kanyang kaluluwa at hindi pa ganap na nawala. Kung ito ay nasa mababang kaharian, maaaring ito ay isang napakakaraniwang bagay. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa Saint Kingdom, kahit ang Nine Heavens Manifestations Gaze ni Kevin Owen ay hindi makakita ng anumang bakas ng mga panuntunan. Ang hitsura ng pamamaraan na ito ay lubhang nakakatakot. Malamang na hindi niya mabata kung hindi pa siya nakapatay ng napakaraming demonyong hayop noon at nakinabang kay Hua Chenjia. Natahimik sandali si Kevin Owen bago niya sinabi sa mga tao ang nangyari. Bigla siyang naglakad sa ibang direksyon, at ang iba ay mabilis na sumunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Si Kevin Owen ang pinakakakilakilabot na tao sa kanila ngayon. Kahit siya ay hindi nang ahas na sumulong, pabayaan ang ilang mga tao. Pahina 2574. Ilang beses siyang nagpalit ng direksyon, ngunit wala pa rin siyang mahanap na ibang daan. Ang bagyong ito ay parang itinayo upang pilitin silang pumasok sa maliit na lungsod na ito. Pansamantalang inunat ni Kevin Owen ang kanyang braso. Wala pang isang saglit ay nakaramdam ng pananakit at pamamanhid ang kanyang braso. Habang binawi ni Kevin Owen ang kanyang braso mula sa unos, isang malalim na sugat, na nagpapakita ng buto, ang lumitaw sa kanyang braso. Sabi ni Kevin Owen na nakakunot ang noo. Gusto kong makita kung makakalagpas ako sa unos na ito. Ano ang iyong mga plano? Malamig na sabi ni Kevin Owen. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng espiritu ay walang kapantay. Bukod dito, ang bagyong ito ay tila sinusubukang itaboy sila patungo sa kastilyo. Ang lahat ng ito ay masyadong nagkataon. Naramdaman ni Kevin Owen na hindi ito magandang bagay. Papasok na tayo sa lungsod. Sapat na ang ginawa mo para sa amin. Hindi mo na kami kailangang alalahanin pa. Kapatid na Kevin Owen, mag-ingat ka. Determinado ang ekspresyon ni Shen Chen. Diretso siyang naglakad patungo sa sinaunang lungsod. Salamat sa pag-aalaga sa amin, kapatid na Kevin Owen. Ang iba ay nag-alinlangan sandali bago sumunod kay Shen Chen. Kahit na sa pangangatawan ni Kevin Owen, lumitaw ang isang malalim na sugat na nakakakita ng mga buto pagkatapos masimot ng unos, pabayaan ang mga ito. Marahil ang bugzo ng unos ay maaaring direktang kumitil sa kanilang buhay. Hindi na nagdalawang isip si Kevin Owen at direktang pumasok sa malapag na unos na ito. Gumamit lamang siya ng bahagi ng kapangyarihan ng santo na pinatay niya kay Hua Chenjie para palakasin ang kanyang katawan. Siya ay may halos kalahati ng kapangyarihan ng santo na natitira sa reserba. Kahit na nasa panganib siya, mayroon siyang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya magagamit ang Nine Heavens Manifestations Gaze at ang Seal of Heaven Returning. Habang sumusulong, pinatay ni Kevin Owen ang 3 demonyong hayop. Ang mga demonyong hayop na ito ay napakabilis, at ang kanilang mga katawan ay makapangyarihan.
Sa mga tuntunin ng lakas, ito ay kalahati lamang ng demonyong oso. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng labanan, ito ay higit na matalino kaysa sa mga naunang demonyong hayop. Kahit para sa tatlong demonyong halimaw na ito, ginawa rin nitong gumawa ng malaking pagsisikap si Kevin Owen bago sila patayin. Sa pagtingin sa bone spurs na nabasag sa harap ng kanyang mga mata, medyo natakot si Kevin Owen. Biglang, sa ilalim ng tunay na pangitain, nakita niya ang isang figure ng tao. Lumitaw doon. Isang layer ng liwanag ang lumitaw sa paligid niya. Hindi man lang siya kayang salakayin ng mga uno sa paligid. Young friend Kevin Owen? In short, ako ang pinili ni Lord Sushinghe, Chanji. Pagkatapos makapasok sa kastilyo, kailangan kitang iligtas ang isang buhay na nilalang mula sa piitan ng kastilyo. Ito ay mahalaga para sa pag-unlad ng sangkatauhan sa banal na kaharian na ito. Kung mabibigo tayo, ang kasalukuyang sitwasyon at ang kinabukasan ng sangkatauhan ay malalagay sa alanganin. Matapos magsalita ang may buhok na matanda, tuluyang nawala ang kanyang katawan. Isang busog, kumikinang na may kinang na metal, ang naiwan sa lugar. Ang labas nito ay kumikinang na may nakakasilaw na liwanag. Ang katawan ng busog ay eleganteng hubog at pinalamutian ng hindi mabilang na katanji tanging ron. Nakaukit dito ang mga simbolo ng araw, mga bituin, at buwan. F*6, magandang busog. Bagamat itong si Elder Chanji, na lumitaw ng wala saan, ay nabigla kay Kevin Owen. Ang bowstring na ito ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa buto ng buto sa kanyang kamay. Direkta itong hinawakan ni Kevin Owen sa kanyang kamay, at mabigat ang posisyon na hawak niya. Ang bowstring na ito ay mukhang napakagaan, ngunit mayroon itong nakakatakot na gravity. Medyo nagulat ito kay Kevin Owen. Saglit na nag-alinlangan si Kevin Owen ngunit nagpatuloy sa pagsulong. Anong biro? Hanggat nandoon ang espiritong nangunguna, hindi ba't pagpapakamatay ang pagpunta sa kastilyong iyon? Kahit yumuko siya. Nagpatuloy si Kevin Owen sa paglalakad ng halos isang oras. Ang lumitaw sa kanyang harapan ay lubos na natulala. Isang sinaunang at simpleng lungsod ang lumitaw mula sa ambon, na nagsiwalat ng isang sulok sa malabo nitong kapaligiran. Ito ang lungsod na nakita niya noon. Pagkatapos ng halos 2 oras na pagsulong, bumalik siya sa panimulang punto. Mukhang hindi ako makakatakas. Ang nakapangingilabot na eksenang ito ay nag-iwan kay Kevin Owen na tuluyang nasaraan ng loob. Kasabay nito, labis siyang nabigla sa matanda na lumitaw ng wala saan. Kung siya talaga ang taong pinili ni Saint Sushinghe, hindi siya dapat magalit sa kanya. Bukod dito, tila hinulaan niya na papasok siya sa kastilyo. Ito ay tila katulad ng isang kakayahan sa paghula. Ang kakayahan kaya ng matandang ito ang hula. Maaaring mayroon siyang binhi na katulad ni Hua Chenjie at sa iba pa. Gayunpaman, ang impormasyong inihayag niya ay masyadong limitado, na walang puwang para sa haka-haka. Hindi man lang siya nagbigay ng mga partikular na detalye tungkol sa nilalang na kailangang iligtas. Ang lahat ay tila naputol at nakakalito. Umiling si Kevin Owen at dahan-daang lumapit sa sinaunang lungsod. Sa sandaling ito, hindi na siya nang ahas na gamitin muli ang mata ng totoong paningin. Tila naramdaman ng espiritu ang kanyang titig, kaya't hindi na niya ito pinanggahasang gamitin muli. Si Elder Chanji, napakalayo, biglang nanginig at dumuran ng isang subo ng dugo. Nakakatakot ba ang backlash ng paghula ng mga makalangit na lihim? Napailing siya sa gulat. Gagawin ko ang aking makakaya, at ito ang limitasyon ng aking magagawa. Sana mahanap nila ang maliit na pagkakataong mabuhay. Umuubo siya habang lumalalim papasok. Malapit sa sinaunang lungsod, ang mga demonyong umaatake sa kanlurang gate ay sinakop ang malaking bahagi ng lugar, at naroon din ang espiritong salamangkero. Maingat na pinili ni Kevin Owen ang East Gate na pinakamalayo. Matapos patayin ang ilang demonyo sa daan, sa wakas ay nakarating siya sa harap ng kastilyo. Tumigil ka. Hindi siya demonyo. Pwede mo siyang hayaang lumapit. Isa pang boses ang umalangaw-ngaw mula sa ibang lugar. Isang basket ang ibinaba mula sa pader ng lungsod. Tinapakan ni Kevin Owen ang basket at hinayaan ang mga sundalo na hilahin siya pataas. Sa labas, ang lungsod na ito ay inaatake ng mga demonyo. Inutusan kitang pumunta kaagad sa kanlurang gate para tumulong sa pagpatay sa mga demonyo. Lumapit sa kanya ang sundalo kanina. Ang kanyang pangangatawan ay nagpakita ng masikip at matipunong taba sa labas ng kanyang leather armor, at naramdaman ni Kevin Owen ang matinding lakas mula rito.
Bukod dito, ang kanyang mukha at balikat ay natatakpan ng mga galos. Ang makapal na nakaimpake na mga pilat ay mukhang napakabangis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Kevin Owen. Mula sa kanyang pandama, ang pisikal na katawan ng taong ito ay hindi dapat maging kasing abnormal ng may demonyong iyon. Gayunpaman, ang kalmadong ekspresyon ng taong ito ay maaaring sabihin na ang kanyang katalinuhan ay hindi mababa. At saka, sa paanan niya, may bangkay na nawawala ang kalahati ng ulo nito. Isa ito sa 4 na tao na kasama ni Shen Chen. Marahil ay tinanggihan nila ang imbitasyon ng sundalo at agad na pinatay. Maari niyang mapatay ang kawal sa kanyang harapan, ngunit halos 100 sundalo ang nakapaligid sa kanya, at mayroon ding isang tao na mukhang isang kapitan na wala pang 100 metro ang layo sa kanya. Hindi siya kumpiyansa sa pakikitungo sa mga ito. Sige, sabi ni Kevin Owen sa malalim na boses. Dalhin mo siya sa kanlurang gate. Malamig na sabi ng sundalo. Ang dalawa pa ay, sinamahan, si Kevin Owen sa kanlurang tarangkahan. The asterisk man it's all this outsider's fault. Daan-daang taon na kaming nakikipaglaban sa mga demonyong ito, at pagkatapos na lumitaw ang mga tagalabas na ito, talagang tumaas ang kanilang lakas sa ganoong antas. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi na maipagtanggol ng ating 19 City ang sarili nito. Mabangis na dumura ang kapitan. Pahina 2575. Ang mga demonyong hayop at ang sangkatauhan ay nakikibahagi sa isang labanan sa kanlurang tarangkahan sa puntong ito. Sa pader ng lungsod, panapanahong sumisingil ang mga nakakalat na lahi ng halimaw na nilalang. Ang eksena ay parang isang pagkubkob sa primitive tribal warfare. Hindi mabilang na mga demonyong halimaw ang sumugod sa mga pader ng lungsod, ngunit ang mga pader ay bahagyang kumikinang na may ilang mga pattern ng bituin na nagwawaldas ng nakakatakot na kapangyarihan. Pugutan ng ulo ang mga umatras ng walang pahintulot. Ang mga hindi lumaban ay pupugutan ng ulo. Sa ibabaw ng pader ng lungsod, naglipat-lipat ang daan-daang mga pangkat ng komando. Sa bawat paghampas ng kanilang mga talam, halos 20 sundalo na ang kanilang napatay na nagpapakita ng mga palatandaan ng takot at pag-aalinlangan. Nakakakilabot na talam. Pinutol pa nito ang baluti na iyon sa kalahati. Napabuntong hininga si Kevin Owen. Ang lahat sa Saint Kingdom na ito ay napakahirap. Sa ilalim ng impluensya ng kapangyarihan ng santo, maging ang kanilang mga buto ay nagkaroon ng pagbabago sa husay, pabayaan ang baluti na kanilang huwad. Sa sandaling ito, sa ilalim ng epekto ng mata ng tunay na pangitain. Malinaw na nakikita ni Kevin Owen ang hindi bababa sa 1,000 sundalo dito. May mga 9 na tagalabas at karamihan sa kanila ay mula sa lahi ng demonyo. Kita niya sa kasuotan nila. Ang mga hindi nakasuot ng armor ay mga tagalabas, at ang ilan ay tila mas maagang dumating kaysa kay Kevin Owen. Bahagyang kumunat ang noo ni Kevin Owen. Hindi niya nakita si Shen Chen at ang iba pa sa mga taong ito. Malaki ang posibilidad na para sa mga makakapagtanggol sa lungsod, itatalaga sila ng mga sundalo na bantayan ang mga partikular na lokasyon batay sa kanilang lakas. Bukod dito, hindi mahina ang lakas ng 9 na taong ito. Maliban sa lahi ng demonyong mga nabubuhay na nilalang, mayroon ding 2 taong labas ng lahi ng tao dito. Ang isa sa kanila ay isang binata mula sa lahi ng demonyo na nakasuot ng berdeng damit. Napatayo nito ang balahibo ni Kevin Owen. Para sa kanya, tila naglalaro ang larangang ito. Pagharap sa nagcha-charge na mga dambuhala, walang kahirap-hirap nitong pinatay sila ng madali. Napakalakas nito kaya hindi makapaniwala si Kevin Owen. Nakuha niya ang puso ng Saint Kingdom at pagkatapos ay pinatay si Ni Fei ng nagkataon upang kontrolin si Hua Chenjia. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang kasalukuyang lakas. Malabo na inakala ni Kevin Owen na karamihan sa mga taong lumilitaw dito ay maaaring may katulad na karanasan sa kanya, na naabot ang pinakamataas na lakas ng unang eksena, kaya nakakapresko at nakarating sa lugar na ito. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay mga natatanging individual, at ito ay mahihinuha sa kanilang kasalukuyang lakas. Umuungol. Isang malakas at magaspang na dagindong ang sumabad sa pag-iisip ni Kevin Owen. Isang dambuhala ang umakyat mula sa pader ng lungsod, at ang mga tampok ng mukha nito ay karaniwang masungit at ganid. Ang mukha nito ay may magaspang na balat, malaki at mabilog na mga mata, at malapad at makapal na bibig. Maraming laman ng tao ang nakasabit sa 2 malalaking pangil. Ikaw, ay block mo. Isang komando na sundalo ang huminto sa likod ni Kevin Owen.
Kinuha ni Kevin Owen ang sable ng patay na sundalo mula sa lupa. Hindi mahalaga kung ano, ito ay mas mahusay kaysa sa kasalukuyang armas. Pagkatapos ay sumugod siya sa dambuhala na halos doble ang laki niya. Gamit ang lakas ng sagupaan, tinusok niya ang puso ng dambuhala. Pagkatapos ay pinilipit ni Kevin Owen ang hilt ng 90 degrees ng buong lakas. Ang tigas ng katawan. Medyo nabigla si Kevin Owen. Kahit na nakapasok na ang talam sa katawan nito, gumugol siya ng malaking pagsisikap para durugin ang puso ng dambuhala. Snap! Pilit na isinara ng dalawang palad ang sable ni Kevin Owen, at isang napakalaking puwersa ang lumabas mula sa talam. Inihagis nito ang sable sa pader ng lungsod. Sa kabutihang palad, binawi ni Kevin Owen ang kanyang kamay sa oras at hindi itinapon sa pader ng lungsod. Bago pa siya makahinga, sumugod ang isa pang hanay ng mga dambuhala. Kinasuhan siya ng dalawa. Matapos patayin ang dalawang dambuhala, naramdaman ni Kevin Owen na medyo mabigat ang kanyang katawan. Kahit na ang dambuhala ay hindi kasing lakas ng Black Bear King, mayroon itong hindi bababa sa 60% hanggang 70% ng lakas nito. Bukod dito, kapag nagalit ang dambuhala, kahit na ang puso nito ay nadurog o ang katawan nito, lalaban ito hanggang sa huling sandali. Sa kabutihang palad, ang dambuhala na ito ay naglalaman ng maraming banal na enerhiya. 3 hibla ng banal na enerhiya ang pumasok sa kaluluwa ni Kevin Owen, at saka lang siya nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, kalahati ng kapangyarihan ang pumasok sa kanyang 9 Heavens Manifestations Gaze, ganap na wala sa kanyang kontrol. Marahas na tumaas baba ang dibdib ni Kevin Owen, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga braso. Gayunpaman, ang larangang ito ng digmaan ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang pagkakataon na huminga. Bago pa niya maalis ang hanay ng mga dambuhala, 7 o 8 pa ang sumugod sa pader ng lungsod. Bago pa makapag-react ang isang sundalo sa pader ng lungsod, ang kanyang ulo ay tinanggal at inihagis sa kanyang bibig upang nguyain. Ang pinaka-nakakatakot ay ang isa sa kanila ay napakalaki. Halos doble ang laki nito sa iba pang dambuhala. Habang nagwawalis ito kasama ang mga tauhan sa kanyang kamay, ang 3 sundalo sa kanyang harapan ay agad na naging tinadtad na karne, at isang ambon ng dugo ang nagwisik sa mukha ni Kevin Owen. Naglakad siya patungo kay Kevin Owen ng hakbang-hakbang at hinarap ang sinumang hamarang sa kanya ng isang stick. Si Kevin Owen ay natakot sa kanyang talino. Kahit na ang 3 Bear Kings ay maaaring hindi maihahambing sa kapangyarihang ito. Kung sasalakayin siya, malamang nahaantong siya sa mga kawal na ito. Napahawak si Kevin Owen sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kapangyarihang pinalapot ng 9 Heavens Manifestations Gaze ay hindi gaanong. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ito, maaari niya itong gamitin muli. Marahil ay maiiwasan niya ang pag-atake nito. Gayunpaman, ito ang kanyang huling trump card. Bago pa siya makapag-isip tungkol sa mga taktika, sinugod na siya ng dambuhala, itinaas ang bakal sa kamay nito ng mataas at binasag ito sa Kevin Owen. Bagamat ang laki nito ay napakalaki, ang bilis nito ay napakabilis kaya't si Kevin Owen ay walang oras na mag-react. Sa sandaling ito, humakbang pasulong ang mga sundalong komando sa likod ni Kevin Owen. Sa malutong na tunog ng isang talam, ang katawan ng dambuhala ay direktang naputol sa 4 na piraso, at ang sundalo ay umatras muli, bumalik sa pagkakasunod-sunod ng komando. Sa kabutihang palad, hindi ito isang sitwasyong buhay o kamatayan. Kung dumating ang dambuhala na iyon, natatakot akong mapunta siya tulad ng mga sundalong iyon sa isang suntok kanina. Bukod dito, ang kanyang Heart of Saint Kingdom at ang Seal of Heaven Returning ay hindi pa tapos sa paglamig. Ang noo ni Kevin Owen ay nababalot ng malamig na pawis. Ngayon pa lang ay sumuko na siya sa panlaban. Buti na lang at nakagawa na ang komando team sa likod niya. Ang mga umuurong ng walang pahintulot ay mamamatay. Isang malamig na boses ang narinig sa likod ni Kevin Owen. Halos hindi siya binibigyan ng anumang silid para sa paghinga, halos 20 ogres pa ang sumugod. Hindi makita ni Kevin Owen ang tanawin sa ibaba ng lungsod sa sandaling ito, ngunit halos mahulaan niya nang makita niya ang hindi mabilang na mga bangkay na hinihila palayo sa larangan ng digmaan at ang tila walang katapusang mga dambuhala. Muli niyang sinalubong ang 2 dambuhala na umaakay sa kanya. Matapos putulin ang mga binti ng isang dambuhala ng direkta, sinaksak niya ang ulo ng isa pang dambuhala, ngunit umungal ito at binasag ang bato sa kamay nito sa dibdib ni Kevin Owen. Isang napakalaking puwersa ang puwersahang tumusok sa katawan ni Kevin Owen, na naging sanhi ng pamumutla ng kanyang mukha.
Ang hindi mabilang na mga buto sa kanyang dibdib ay agad na nabali. Buti na lang at hindi tumago sa puso niya ang mga belang buto na ito. Halos walang pag-aalinlangan, ginamit ni Kevin Owen ang lahat ng kanyang kapangyarihang santo para maibalik ang kanyang katawan.